Tumaas sa 2.9% ang inflation rate sa Pilipinas noong December 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Dulot ito ng matataas na presyo ng bilihin, kasama na riyan ang presyo sa kuryente, pabahay at maging sa transportasyon. Kaya naman, ang maraming Pinoy, kanya-kanyang diskarte sa buhay para lang makatipid. Ang balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Palong-palo sa mahigit 4,000 pesos ang halaga ng bill ng kuryente nitong Desyembre ng laundry shop na binabantayan ni Janet. Higit na lampas ito kumpara noong Nobyembre na pumapatak lang ang bill sa halos 3,000. Ngayon siguro kasi Pasko marami nagpapalaba at napadagdag din yung mineral ko ng nila. Kaya siguro sabay-sabay yung kaya taas yung bill. Ang katabing car wash naman nalula rin sa mataas na bayarin sa tubig. Bill namin ay 4,500 lang. Ngayon ay pinalo po ay 6,900. Papalo po ng 7,000 po. Kaya naman ang inflation rate sa Pilipinas tumaas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo ang inflation sa 2.9% nitong December 2024. Dulot nga ng mga nagmahal na bilihin dahil sa taas ng demand sa mga produkto at serbisyo at pag-unti ng limitadong supply para sa consumer. Kagaya na lamang ng kuryente, renta sa bahay at liquefied petroleum gas at transportasyon. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 2.5% lamang noong Nobyembre. November, parang 5 yata yung typhoons na nakita natin. At siyempre may epekto ito. Nakikita naman natin ito, hindi ito unique ngayong month ng December, but every time there's a typhoon, ang una talagang tumataas ang presyo ay yung mga gulay. Nananatiling mataas ang presyo ng gulay sa NCR na umabot sa 28.5% dahil sa mga bagyo at holiday demand. Kaya't ang diskarte ng tenant na si Josephine, ngayong may mataas siyang commercial rent sa kanyang tindahan. Dati yung tinda namin quick lang, pero ngayon nagdagdag na kami ng mga lutong ulam para makadagdag sa ng upa. Inaabot na lang kami ng gabi. Lumawas na mga maga, tapos hanggang gabi na kami. Sa kabila ng pagtaas ng ilang presyo, sinabi naman ng PSA na may pag-asang maging negatibo ang inflation rate ng produktong bigas ngayong Enero. Inaasahan din ang epekto ng mas mababang taripa sa bigas para kontrolin ang inflation. Pero nakikita pa rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang risk na dala ng mas mataas na pamasahe at singil sa kuryente para patuloy na magmahal ang bilihin. Gayunpaman, iginiit naman ng National Economic Development Authority na malaking improvement na ang 3.2% average inflation noong 2024 kumpara sa 6% noong 2023 at nananatili ang layunin ng pamahalaan na mapanatili ito sa 2 hanggang 4% sa 2025. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.